Miyuki Ishikawa, Demon Midwife ng Japan. Magandang araw. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives kung saan pag-uusapan natin ang ilang mga kahindik-hindik na mga istoryang hindi pangkaraniwang napapanood o napag-uusapan on a daily basis. Kung ang hilig mo ay ang mga ganitong klase ng kwento, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell upang maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload sa channel na ito. Sa mga kwento ng mga serial killer o ng kahit na sa isang kaso ng murder, iba-iba ang mga naging motibo ng mga suspect kung bakit nila nagawa ang mga krimeng ito. Madalas ay udyok ito ng paghihiganti, alitan, matinding ambisyon, selos, salapi at iba pang mga hindi malirip na mga dahilan. Sa aking palagay, ang karamihan sa mga kasong ito ay bunsod marahil sa pag-iisip ng mga kriminal o mga halang ang bituka na sila ay mas nakalalamang sa iba at marahil ay nasasatisfy sila sa pakiramdam na hawak nila sa kanilang mga palad ang buhay ng isang tao. Ito marahil ay nakakapagpapalakas sa kanilang kumpiyansa hanggang sa malulong at hindi na mapigilan ang kanilang mga sarili na gawin ng paulit-ulit ang mga bagay na ito. Ngunit, sino nga ba tayo upang magpasya kung saan ang hangganan ng buhay ng isang tao? Magkakaroon ba ng karapatan ang isang taong kitlin ang buhay ng iba kung batay lamang sa pananalig na ito ang makabubuti para sa kanila? Pag-usapan natin si Miyuki Ishikawa, ang babaeng binansagang Demon Midwife. Dahil sa pagpatay nito sa humigit kumulang 100 sanggol upang di umano'y iligtas ang mga ito mula sa isang buhay ng kahirapan at kalungkutan. Taong 1945, ang Japan ay napilitang ladaan ang isang kasunduan ng pagsuko na siyang dahilan upang matapos ang World War II. Naranasan ng bansang ito ang mga nakakakilabot na krisis na bunga ng gyera. Nasalanta ang maraming lugar dahil sa atomic bombs. Nagkaroon ng matinding economic crisis. Bunga pa rin ng World War II, naging stagnant ang populasyon ng Japan. Ngunit nang matapos ito, ay naranasan ng bansa ang hindi inaasahang paglobo ng bilang ng mga ipinanganak na sanggol. Ayon sa mga historians, ito ay marahil aftermath ng mga napostpone na mga pag-aasawa, unang pagkakawalay ng mga mag-asawa dahil sa gyera. Ito rin ay iniuugnay sa efforts ng mga Japanese na manumbalik ang kanilang mga buhay sa normal at ang pagbuo ng pamilya umano ay paraan upang makamove on mula sa trauma ng gyera. Ayon sa datos, sa Japan lang ay umabot sa 2.6 million na sanggol ang ipinanganak mula taong 1947 hanggang 1949. Dahil sa gyera noon sa Japan ay wala pang gaanong source of information kung ano at sino si Miyuki Ishikawa bago ang gyera. Ang tanging makikita lang sa mga sources ay siya ay ipinanganak noong 1897 sa southern part ng Japan na kung tawagin ay Kinitomi. Siya ay nagtapos ng kanyang edukasyon sa University of Tokyo. Nagkaroon ng asawa at trabaho bilang midwife at kalaunan ay naging director ng maternity ward ng isang ospital. Ayon sa aking pagsasaliksik at sa accounts ng mga unang nag-aral ng kwento ni Ishikawa, na-realize daw ng ginang ang biglaang paglobo ng dami ng ipinanganak na mga sanggol. Napansin din daw nito na ang mga magulang ng mga sanggol na ito ay namomroblema at nag-aalala dahil karamihan sa mga ito ay mahihirap lamang at sapat lamang ang kinikita sa mga panahong iyon upang buhayin at pakainin ang mga sarili. Dito na nagsimulang umusbong sa isip ni Ishikawa ang malagim na ideya na ang pinakamainam na solusyon sa problema ay ang iwanan na lamang ang mga bagong silang na sanggol hanggang sila ay mamatay. Dahil naniniwala siyang mas mabuti pang
Hindi na masilayan o maranasan ng mga sanggol na iyon ang buhay na puno ng paghihirap, sakit at kalungkutan. Gayunpaman, alam nating malaki ang pagkakaiba ng pagtulong sa isang tao na nakikita nating nahihirapan at sa tahasang pagkitil sa buhay, lalong-lalo na ang mga walang muwang na mga sanggol. Ngunit, sa mas lumalalim pang istoryang ito, ay matutuklasan natin ang isang nakakagulat na twist. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, mayroon lamang akong isang maliit na pabor na hihilingin sa mga manunood. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para maging updated sa mga future videos na i-upload namin sa channel na ito. Ating balikan ang ating kwento. Ang sinasabi kong katotohanan na ikakagulat mo ay hindi lahat ng kaso ng mga sanggol na pinatay ay sa solong pagdedesisyon ni Ishikawa. Sinasabing ang ilan sa mga magulang ng mga sanggol ay ipinaubaya kay Ishikawa ang mga ito at sinabihang si Ishikawa na ang bahala kung ano ang kanyang gagawin sa mga sanggol. Sa mga panahon kasing iyon, sa bansang Japan, ang aborsyon ay iligal. Ang alinmang pagtatangkang pigilan ang pagbubuntis o pagpanganak o contraception ay pinapatawan ng matinding parusa na mas mahigit pa sa matatanggap ng isang magulang na namatayan ng anak dahil sa kapabayaan. Dahil dito, ang mga pobreng mag-asawa o mga nakapanganak ay napipilitang lumapit kay Ishikawa upang isagawa nito ang solusyong karumal-dumal sa mata ng marami. Ang kanyang pagkitil sa mga musmos ay hindi naman sikreto o private. Sa katunayan, karamihan sa mga katrabaho nitong midwife sa parehong ospital ay alam ang ginagawa ni Ishikawa, kung kaya't ang ilan sa mga ito ay sinuway siya o di naman kaya ay piniling mag-resign na lamang dahil hindi na maatim ang kasamaan na nangyayari sa ospital. Sa kabila nito, isang nakababahalang katotohanan na bagamat marami ang nakakaalam sa karaming ito, ay niwala ni isa man ang naglakas ng loob na magsuplong o gumawa ng paraan upang agad itong matigil. Hindi nagtagal ay napag-isip-isip ni Ishikawa na kailangan nito ang tulong ng ibang tao upang maipagpatuloy ang kanyang ginagawa at mga planong gawin. Kung kaya't isinama nito ang kanyang asawa na si Takeshi Ishikawa at isa pang doktor sa ospital na si Shiro Nakayama. Mas lalo pang naging kahindik-hindik ang mga pangyayari nang ang killing spree na ito ay tila naging isang negosyo matapos magsimulang humingi ng bayad ng 3 sa mga magulang na nooy itinuturing na nilang mga kliyente. Hinikayat ng mga kriminal na ang pagbabayad sa kanilang serbisyo ay higit na mas mainam kaysa gumastos ng malaki sa pagpapalaki ng mga bata. Ang siste ay si Miyuki Ishikawa ang bahala sa pagpatay sa mga sanggol. Ang kaniyang asawang si Takeshi ang kumukolekta sa mga bayad at si Dr. Nakayama naman ang gumagawa ng mga peking death certificates upang mapagtakpan ang krimen. Inakala ng 3 na ang scheme na ito ay mag-work out para sa kanila. Ngunit di nila inaasahan na ito na pala ang mitya ng pagtatapos ng kasumpa-sumpang krimen na isinasagawa nila matapos silang pagsuspetsahan at mahuli ng mga lokal na pulisya. Noong 1948, natagpuan ng 2 police officers ang bangkay ng 5 bagong silang na mga sanggol. Isang investigasyon ang isinagawa matapos lumabas sa mga autopsy reports na hindi natural causes ang dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol. Sa deklarasyon ng mga pulis, inaresto si Miyuki kasama ang kanyang 2 kasabwat. Habang ini-interrogate ang mga suspect, ay hinihintay ang trial ng 3. Nakapanlulumo ang nadiskubre ng mga detectives matapos mahukay sa bakuran ng isang templo ang labi ng tinatayang 30 katawan ng mga sanggol.
habang 40 naman ang natagpuan sa bahay ng isang mortician. Ang lahat ay namatay ng katulad ng unang 5 batang natagpuan ng pulisya. Gayunpaman, sa isinagawang trial, ipinagdiinan ni Ginang Ishikawa na siya ay inosente at ipinaliwanag na ang mga magulang ang humiling na mamatay ang mga sanggol dahil sa kanilang economical statuses o ang kahirapan sa buhay. Sa maniwala man kayo o hindi, ang ginawang speech ni Ishikawa ay nagmistulang nakapagpalambot sa mga jury. At dahil dito, siya ay inakusahan hindi ng multiple murder, kundi ng crime of omission. Ang crime of omission ay ang pagkabigong magampanan ang legal duty ng isang tao na obviously ay may kakayanan namang gampanan ito. Ito ay tumatanggap ng mas mababang sanction kumpara sa murder. Kung kaya't pinatawan lamang ng 8 taong pagkakabilanggo si Ishikawa, samantalang tig-4 na taon naman ang natanggap ng mga kasabwat nito. Umapila ang mag-asawa sa Tokyo High Court kung kaya't ang sentensya sa mga ito ay nabawasan. Si Miyuki Ishikawa ay nag-serve na lamang ng 4 na taon sa kulungan, samantalang tig-2 naman sa kanyang asawa at kay Dr. Nakayama. Dahil sa mataas na bilang ng mga namatay na sanggol, itinuturing si Miyuki Ishikawa bilang pinaka-prolific na serial killer sa kasaysayan ng Japan. Kahit pa kung iisipin ay hindi nito napagbayaran ng husto ang krimen. Ang kaso ay naging malaking scope sa buong Japan at nagkaroon ito ng malaking epekto at pagbabago sa mga batas. Ang pamahalaan ay nagsimulang talakayin ang tungkol sa legalization ng abortion at noong 1949 ay naging legal ito sa ilalim ng Special Economic Circumstances bilang bahagi ng kanilang Eugenic Protection Law. Bagamat ito ay tinanggap sa Japan, hindi naman lahat ng bansa ay pabor sa aborsyon, kung kaya illegal pa rin ito sa karamihan. Dito na nagtatapos ang istorya ng tinaguriang demon midwife ng Japan. Kung ikaw ay tatanungin tungkol sa kakaibang kasong ito, maituturing mo bang purong kasamaan ang krimeng isinagawa ni Ishikawa? Isa ba itong kaso ng serial killing o ng mercy killing? Kayo na ang humusga.